dagdag benefits po. Hindi nabanggit po ng Madam Sponsor natin. Nakabilang dito ang maternity leave, paternity leave, parental leave for solo parents, and others. At alam po natin na under job order, talaga namang hindi nila matatanggap yan. Madam Speaker and Madam Sponsor, maaari po bang malaman kung more or less ilang taon na silang naninilbihan bilang traffic enforcers under job orders, more or less? Yes, dun sa tanong niyo po kung gaano katagal, ang maximum po is 10 years na po silang JO. Base po dito, Madam Speaker and Madam Sponsor, may paglabag po tayo dito. Linaw po na hindi dapat sila nagtatrabaho under job orders. Interesado po tayo para sa moral and welfare ng ating mga traffic enforcers ng MMDA dahil kapareho po natin sila na sila ay mga public servants. Sila po ang frontliners ng MMDA. Nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw at madalas ay nauulanan. Nasa peligro din po ang kanilang kalusugan dahil nalalanghap nila ang usok ng mga sasakyan. At nasa peligro din po ang kanilang buhay dahil sa maaring may nagagalit sa kanila ng mga motorista. Maliban po sa annual budget being provided for MMDA, magkano po kaya more or less ang collections ng MMDA from traffic violators annually? 2023, ang inaasahan pong collection from fines and penalties is 150,723,000, Madam Speaker. Magkano po kaya ang natatanggap ng MMDA na suporta mula sa local government units within Metro Manila? Ang inaasahan po para sa taong 2023, Madam Speaker, 5% LGU contribution ay 4,474,959,000. Pwede po bang malaman magkano po ang internal revenue allotment sa MMDA more or less, Madam Sponsor and Madam Speaker? 649,255,000. Yes, Madam Speaker and Madam Sponsor. Base po dito, Madam Speaker and Madam Sponsor, sa paragraph 11.1 ng kaparehong circular ng COA and DBM. Aware po ba ang MMDA na ang job orders ng kanilang traffic enforcers and other personnel will expire on December 31, 2022? Yes, Madam Speaker. Thank you po, Madam Speaker and Madam Sponsor. Dahil po dyan, una, naipakita po natin na hindi tama at with all due respect, may tuturing na illegal ang kasalukuyan sistema na umiiral na kung saan under job orders ang ating mga personnel, particular ang traffic enforcers sa MMDA. At ito po ay mag-i-expire ang kanilang kontrata this coming December 31, 2022. Madam Speaker and Madam Sponsor, ang tanong ko po ay ito. Ipagpapatuloy po ba ng MMDA Authority yung nakasanayan nilang practice na more or less 10 years na nagsasuffer ang ating mga traffic enforcers sa MMDA? Sa ngayon po, very aware naman po ang MMDA dito sa Joint Circular number 2. At ang katunayan, as recommended by the CSC, ay kailangan ma-phase in na unti-unti ang mga JOs into regular plantilla positions. At sa ngayon po, doon po sa 1,411 na JO traffic enforcers noong 2021, 144 of those had been casualized and 46 were promoted to permanent positions. Sa ngayon po, meron po tayong ongoing na promotions para sa ating mga JOs at 58 po ay naghihintay na lamang po ng CSC validation. Ang ibig sabihin na lang po is final step na po bago po sila ma-regularize. So ang ibig sabihin po, very aware ang ating MMDA sa Joint Circular number 2 at ginagawa ang lahat para makapag-comply sila doon. Ang problema of course is
the end of the day, budget pa rin talaga. So, and at the same time, meron ding limitation yung tinatawag na authorized plantilla positions. Dahil sa totoo lang, yung authorized plantilla positions na unfilled sa ngayon ay hindi po sapat para ma-absorb ng buong buo ang ating traffic enforcers na higit 1,000 na naka-JO po sa ngayon, Madam Speaker. Nais ko lamang pong banggitin na with all due respect, Madam Sponsor, yung pong nabanggit po ninyo ay maaaring may katagalan pa at walang katiyakan. With all due respect, Madam Speaker and Madam Sponsor, ang nakikita ko po dito at ito po ay kinonsulta ko sa Department of Labor and Employment. Ang isa sa madali na maaari nating magawa para maproteksyonan ang moral and welfare ng ating mga traffic enforcers sa MMDA, kung maaari po sila ay under contractor or service provider. Ito po ay nabanggit ko lamang, hindi para kung ano paman, para lamang po ipaalala sa mga kinaukulan na dapat po nating bigyan ng mabilis na aksyon ang kalagayan ng mga kapatid nating traffic enforcers under job orders. May last question na lamang po ako, Madam Speaker and Madam Sponsor. Matagal ko na pong napapansin na masipag at laging nandyan sa public places si Colonel Nebrija. Siya po ay retired colonel. Hindi ko po alam kung yung po bang kanyang position ngayon ay commensurate sa kanyang qualifications, being retired military officer with masteral degrees. Yung po bang position niya ngayon ay commensurate sa kanyang qualification? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, Madam Sponsor, may balak po ba kayo na siya ay bigyan ng mas maganda at mas mataas na position? Commensurate doon sa kanyang qualification? Madam Speaker, kaka-promote pa lang po ni Colonel Nebrija. Palagay ko ay hindi pa. Yun lamang po, Madam Speaker and Madam Sponsor. Maraming salamat po sa ating lahat. Mabuhay. Salamat po, Madam Speaker.